saan ang boses ng bawat isa ay maisaysay. Ngayon, sama-sama nating susuriin ang mga nagawa, tatalakayin ang mga isyong kinakaharap ng ating pamayanan at maglalatag ng mga hakbang tungo sa mas maunlad, mas ligtas at mas matatag na barangay. Ang inyong presensya ay mahalaga dahil sa Barangay Assembly, ang bawat mungkahi, saloobin at ideya ay bahagi ng pagbabago. Magsimula na po tayo sa isang makabuluhang araw ng pagkakaisa at pag-uusap para sa kinabukasan ng ating barangay. Ang ating tagapagkilala sa hapong ito ay walang iba kundi sina Luponjo Tukay at Kagawad Fernando Bombita. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Luponjo Tukay, sir. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito ang aking partner na Barangay Lupon, walang iba kundi si Joe Tukay at ang inyong lingkod, Kagawad Fernando Bombita. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga pa, hapon sa inyo lahat. Nakakatuwa naman at napakarami natin ngayon, no? Pero may bakante pa, parang marami raw sabi ni Kap kanina, marami nakarehistro, pero parang wala pa sila rito. But anyway, wala man sila dito ididiretso na natin ang pagbubukas. Ano ba? Okay, bali, sisigundahan ko lang yung sinabi ni Barangay Lupon na maya-maya ating babasahin yung setup ng programa at pagkatapos po mabasa natin yung setup ng programa, pagsasalitain po natin si Sir Bong ng DILG. Okay, Barangay Luponjo, basahin mo na isa-isa muna. Okay, ano ba yung asahan natin ngayong araw na to? Sa unang bahagi po ay yung pagbubukas ng seremonya, pambungad na panalangin, pambasang awit, pambungad na pananalita. Yung ikalawang bahagi po, yung pagbati at pagkilala. Okay, ang ikatlong bahagi ay yung ulat ng barangay, specific yung mga ating kagawad na ayon sa kanilang tungkulin. Ikaapat, ang mensahe ng mga panawing pandangal. Sana dumating sila. Panglima, ang pangwakas sa pananalita at pasasalamat. Ang pang-anim, palagi ko matutuwa kayo rito. Pamerienda o salo-salo. Yun. Hindi lang yun. May paraffol pa. Yeah! Diba? Napakasaya natin ngayon. Tapos yung pampito po, yung pagtatapos ng programa. So dapat, kaya sinabi yon, habang kumakain kayo, dapat tatapusin natin ang programa. Dahil hindi natin alam sa pagtatapos ng programa, baka may pang-surprise pa si Kap. Hindi kaya? Yun. Pwede, diba? Pwede. We can never say. Okay. Okay, andito po tayo sa unang bahagi o pagbubukas ng seremonya. Hayaan po natin na pasalubungan natin palakpakan ng ating first Kagawad Nilda Lomya para sa pambungad na panalangin. Tayo po ay tumayo para sa ating panalangin. Pagpupulong. Panginoong Jesus, sinabi mo, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako. Panginoon, inihahandog namin sa iyo ang pagpupulong na ito. Gabayan mo kami sa aming pagtatalakayan at tanglawan mo ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming mga isip upang makita namin ang naaayon sa iyong kalooban. Basbasan mo ang mga gagawin naming pagkilos at patnubayan kami sa bawat hakbang. Nagtitiwala kami na magiging maayos at mabunga ang aming pagtitipong ito, sapagkat narito ka sa aming piling. Amen. Okay, pangalawa po, hinihiling ko ulit, magsitayo po tayong lahat. Magsitayo po tayong lahat para sa preparation po ng ating pambansang awit. Okay, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi po ng ating dibdib at awitin po natin ang pambansang awit.
Okay, magsiupo muna tayo. Maraming salamat sa ating mga residente. Next po, bago natin ipakilala yung ating representative po ng DILG, hayaan mo natin batiin po tayo ng pambungod na pananalita. Palakpakan po natin, walang iba si Kapitan Lennon Tawat. Hello, check. Hello, Mike. Salamat. Eto na naman tayo. Talakayan sa barangay, aktibong diskusyon sa pamayanan tungo sa masigla, maunlad na bagong Pilipinas. June 29 po, no? Nandito rin po ang ating panauhin pandangal. Yan. Si Sir, ang ating kaibigan from DILG. Sir, pwede nga tumayo, makita ka. Ayan po, palakpakan natin. Sila po yung nagmamasid sa bawat merong ganitong kaganapan. Siyempre, salamat Sir sa pagpunta. Gusto ko rin pasalamatan yung mga lupon. Pwede ba tumayo para makita kayo? Ayan, ayan makikis. Dito. Dito lang. Dito. Ayan. Nandyan si Sir. Nako, mataas ang i-grade sa inyo yan. Sa katotohanan, matagal akong hinihimok ni Sir. Sumali sa incentive award ng lupon, no? Sir, tama po ba? Pero natatakot pa rin ako. Pero yan, Sir, I'm sure naman dirigma talaga yan. Magaling sa settlement yan. Napakagaling. Palakpakan po natin yung lupon natin. Okay. Siyempre, yung ating mga tanod, ayan, inuutusan natin gabi-gabi, no? Salamat, Sino mo yung... Basta lahat, etc. Oo. Marami akong tanong sa kanila. Pinagre-report ko po yan, kaya alam ko kung sino yung mga batang nabubuntis. Totoo po yan. Halal natin na kagawad. Tayo po kayo. Kaya palakpakan natin. Lapitan niyo po kung may mga problema, no? O, ganun din po yung secretary. Sabi yan, maiiyak na kayo kapag ano. Tama ba yun? So, kanina rin po, no, nakita ko, no, sabi ko, parang wala atang raffle ata dito yung ano. Di ba? Parang walang raffle. Sabi ko, okay lang po. Kung walang raffle, wala po problema. Hindi naman po yung raffle ang pinupuntahan dito eh. Tama ba? Pinupuntahan nyo rito yung mga sasabihin ng ating barangay officials at yung inyong pong diskusyon sa kanila. Yun po ang pinaka-importante. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na open forum mamaya. Bahala na po kayo kung ano sasabihin niyo sa kanila at yun naman po sa tingin ko ay kanilang pakikinggan. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ayan po, ang ating DILG Officer Trim, Sir Marlon Gatpandan. Alam mo kung bakit tumalino bigla ang mga lupon? Dahil sa kanya. Siya po yung aming maestro. Siya po yung nagtuturo sa amin ng mga dapat gawin. Desisyon, paano, siya po yun. Pwede bang palakpakan natin muli? Sir Marlon Gatpandan. Okay. Sa puntong ito ay dahil binisita tayo kahit busy ang ating Vice Mayor. Vice, pwede na ba tayo? Palakpakan po natin ang ating Vice Mayor, Mark Calixto. Hello po, magandang hapon sa ating lahat.
sa lahat ng barangay officials na nandito ngayon sa aking likuran, headed by Cap Lennon Tawat, pati na dyan mga nakadilaw at mga tanod natin. Siyempre sa ating DILG, sa ating mga senior citizen. Yan ang masisipag yung mga senior citizen natin. Yes, mga kagawad, secretary, treasurer, tanod, lupon, BHW, na nandito. Ayan, so mga senior citizen, ang mga kabaro ng aking ama, ang mga senior citizen, at naunang nagkaroon ng magandang programa, lalong-lalo na ang financial assistance, ay ang mga senior citizen. Pero una po sa lahat, gusto ko po sa inyong magpasalamat sa muling pagtitiwala na binigay nyo sa buong Team Calixto. Asahan nyo po yan. At ako po ay nagsasabi lagi ng katotohanan, di ba? Basta lagi, dapat nasa tama tayo, di ba? Pag may umaway sa inyo, kakampi nyo ko, basta nasa tama tayo. Di ba? Yan ang dapat dito sa ating lungsod, di ba? Dahil lahat dito ay, kung wala kayo, wala naman kami, di ba? Kahit nasabihin pa nila noong nakaraang eleksyon, dynasty. Pero ang dynasty na to, ito yung maglilingkod sa inyo ng tapat dito sa ating lungsod, di ba? Kaya asahan nyo po yan sa muling pagbibigay nyo ng tiwala dito sa ating District 2, lalong-lalo na sa District 2, 9-0. Lahat ng kandidato sa 9-0 ng Team Calixto, panalo. Diba? Salamat sa inyo. At siyempre, sa lahat ng ating mga barangay officials na nandito, basta Calixto, paglilingkuran kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating Vice Mayor Mark Calixto! Thank you, Vice. Maraming salamat. Sorpresa. Kasi kanina nagtatanong, sabi ko wala tayong bisita, busy sila. Napaka-busy pa. Pagkakaroon ng transparency. Yan, di ba? Paglilinaw ng mga issue. Magtanong, magmungkahi, at magreklamo. Bukas ito sa lahat ng residente ng barangay, 15 taong gulang pataas. Mahalaga ang aktibong pakikilahok ng bawat isa. Maaaring magdala ng reklamo, mungkahi, o tanong na naisidulog. Ang layunin ng pagtitipong ito na ihatid sa ating mamamayan ang mga ulat ng ating barangay. Talakayin ang mga isyong pangkomunidad at mga programang pangkaunlaran at dinggin ang mga mungkahi at saloobin ng bawat isa para sa mas maayos at mas progresibong pamayanan. Ang inyong presensya, punong-puno na tayo rito. Ang inyong presensya ay mahalaga upang higit pa natin mapalakas ang ating ugnayan bilang isang komunidad. Tayo na makibahagi sa ikauunlad ng ating barangay. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat ang ating barangay Lupon Joe Tukay. Thank you, bro. Next naman po, ang ating maririnig, ang pananalita, na ito po yung tinatawag na ating konsehal na Ninyo Mulak ng Pasay. Okay, kilala niyo na yan, no? Kung sino Ninyo Mulak ng Pasay? Okay, si Alan Panaligan. So, ang representative po, tinatawagan po natin si Beth Rillo, na isa pong speaker ng ating konsehal, Alan Panaligan. Hello! Mahina? Hello! Hi! Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyo, minamahal naming Barangay 66. Una po sa lahat,
pagbibigay-pugay po sa ating kagalang-galang, pinagpipipag. Palakpakan po natin, Kapitan Lenon Tawat. Sa kanya pong mga equally masisipag na kagawad, hindi ko na po kayo isa-isahin, ng mga kagamitan na magiging kapaki-pakinabang para sa ating mamamayang Pasayenyo. Pangalawa po, nandito po kami para ipaabot po sa inyo ang pagbati ng congratulation ng ating Konsehal Alan at Konsehala Jen sa inyong matagumpay na pagsasagawa ng Barangay Assembly, kung saan ito po ang pagkakataon para malaman ninyo at marinig ninyo ang mga ulat sa mga komite na hinahawakan ng inyong mga kagawad. Ito rin po ang araw kung saan pwede po kayong magbigay ng 66. At asahan po ninyo, umasa po kayo ng patuloy na pagbibigay ng kapanalig na serbisyo sa pangalan ng ating nagbabalik at bumabalik na konsehal. Papalapit na, dumadagundong, pumapagaspas, rumaragasa ang tinatawag na agila ng konseho sa pangalan ni Konsehal Alan Tenco Panaligan. Maraming salamat po sa muling pagtitiwala, pagmamahal at suportang ibinigay ninyo sa kanya. Minamahal namin Barangay 66. Kaya po, muli po, magandang hapon, maraming salamat at mabuhay ang lungsod ng Pasay! Hello. Walang ganito kanina opening eh. O kaya nga opening. Alam ko, natatandaan ko, ikaw yung nakasayaw ko eh. Okay, sige. Laban na to. Laban na to. Okay, palakpakan po natin. Yan po ang masipag na staff ni Konsehal Alan Panaligan. Si Presi. Yung staff pa ni Konsehal Alan. So lahat naka-smile kayo, nakakatuwa kayo. Anyway, andito na po sa pangatlong bahagi ng ating Barangay Assembly. Ito po yung ulat ng mga kagawad ayon sa kanilang mga tungkulin o committee na kanilang hawak. Umpisahan natin. Kaya sa Committee Chair on Health, Religion and Education. Ano ba yon? Committee po yun sa kalusugan, relihiyon at edukasyon. Palakpakan po natin. Kagawad Nilda Alomia. Daming fans. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating Kapitan Lenon Tawat, sa mga kapwa ko kagawad, Lupon, SW at sa ating Barangay Tanod. At sa inyo mga senior citizen na narito ngayon at sa mga residente ng Barangay 66. Isang makabayang pagsusulong sa kakayahan ng isang babaeng kagawad. Ako po si Nilda Alomia. Nag-uulat ngayong June 29, 2025. Sa pag-uunlad ng isang pamayanan, hindi maikakaila ang papel na bawat isa, lalaki man o babae. Sa kasalukuyang panahon, higit nating nasasaksihan ang lakas, galing at kakayahan ng mga kababaihan sa pamumuno. Isa sa patunay nito ay walang sawang pagtupad sa tungkulin na nagsisilbing inspirasyon at haligi ng pagkakaisa sa ating barangay. Ang layunin ng ulat na ito ay kilalanin ang mga naiambag ng kagawad sa kaayusan, kalinisan at kapakanan ng barangay. Iangat ang antas ng kakayahan ng isang kababaihan bilang isang kagawad ng ating barangay upang suportahan ang mga inisyatibo upang mas mapalawak ang impluensya at saklaw ng serbisyo. Sa aking panunungkulan, nanguna sa aking committee ang programa ng kalusugan na kung saan kasama ang BHW at ang tauhan ng Duay Calixto Health Center sa pag-ikot sa ating barangay upang magkaroon ng vaccine sa 0 to 59 months. Namigay din po ng
deworming tablet, at pagpatak sa mga bata, kasama po ang daycare center. At siguraduhin na ang edad ng 0 to 59 months ay may sapat na bakuna. Nagkaroon din po tayo ng anti-rabies vaccine. Isang proyekto na mapabakunahan ang ating mga alagang aso at pusa na ginanap noong April 2. Ang lingguhang Zumba na nagsimula pa ng taong 2017. Ang Women's Day celebration na ginanap noong March 23 ay ating pong pinamahalaan at pinamunuan. Katulong po ang ating barangay captain. Sa edukasyon po, namahagi ng school supplies, elementary student, grade 1 to grade 6 ang barangay. Salamat po sa suporta rin po ng ating barangay captain. Sa religion po, sa mga activity ng simbahan, Santa Clara, tayo ay nakikiisa at tumutugon sa anumang gawain na ibinaba sa atin tulad ng Fatima, Dawn Mass, feeding program, at kabailan ng Corpus Christi. Aktibo rin ang inyong lingkod sa kalinisan at kaayusan ng ating barangay. Tumutugon sa issue ng karahasan at patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa labas ng opisyal na oras. Nagbungkahi rin ang inyong lingkod ng panukalang insentibo sa ating lupon na nakukunin sa income ng parking. Ang pamumuno po ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa katapatan, malasakit at kakayahang tumugon sa pangangailangan ng bayad. Sa ganitong diwa, buong puso naming sinusuportahan ang patuloy na pag-angat ng ating Kapitan Lennon Tawat bilang isang huwarang leader at tunay na lingkod bayan. Ako po ay babae, tagapagtanggol ng pamilya, tagapagtaguyod ng komunidad at katuwang sa tunay na pagbabago. Hindi ako sinusuko ng takot, hindi pinapahinto ng panghuhusga, sapagkat sa bawat hakbang ko, dala ko ang pag-asa, tapang at paninindigan ng isang Pilipino, hindi kailanman susuko. Ako ay hindi basta babae. Ako ay mandirigma sa katahimikan, revolusyon sa kabutihan, at ilaw sa madilim na landas. Kaya sa laban ng buhay, at ako ay naririto, buo, matapang, at hindi kailanman aatras. Mabuhay ang kababaihan ng Barangay 66. Mabuhay ang mga tapat ng naglilingkod sa ating barangay. Salamat po. Ako po muli si Kagawad Nilda Tulay Alobia. Tapat na maglilingkod sa barangay na nasasakupan. Kagawad Nilda Alomia. Very touching, ano? Tingnan mo, ang dami hikbi, oh. Ang galing. Napakarami kasi niyang achievement. Yung touch na touch siya, di ba? Tanungin ko kayo, pang-ilan po siyang, kagawad? Number 1, di ba? Sergio. Okay, anyway. Tuloy po tayo dahil marami pa tayong gagawin. Maraming salamat muli, Kagawad Nilda Alomia, ang Committee Chair on Health. Next po, ang Committee Chair ng BDRMM and Safety Planning, yung pagbabawas ng panganib at maingit sa pamamahala. Palakpakan po natin, Kagawad Herminio Celiona. Salamat po, tagapagpakilala, Joe Tukay. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating punong barangay, Lennon Tawat, sa ating mga kasama kong mga opisyales, barangay Kagawad, sa ating mga lupon, pamunuan ng lupon, sa ating mga barangay tanod, sa BHW, at sa ating pong mga senior, sa ating pong mga kabarangay, magandang hapon po. Ako po ay may hawak ng committee, Barangay Disaster Reduction Management Committee. Yan po ang aking hawak. Buwan po ng February, ito po ang aking ulat. Buwan po ng February, ako po ay nag-conduct sa tulong po ng ating
punong barangay, Lenong Tawat. Ako po ay nakipag-ugnayan sa Red Cross upang tayo po ay magkaroon po ng bloodletting. Ito po yung bloodletting, ito po yung donor na ito ba yung kailangan po natin ito. Yung magdodonate po ng dugo. Sa katunayan po, tayo ay may mga tumugon naman po sa ating mga panawagan. Nakapag-likom po tayo ng 23 bag ng dugo. Ito po ay malaking bagay para sa atin. Malaking tulong po sa mga nangangailangan ng dugo. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga tumugon sa ating mga kabarangay. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo po. Pangalawa po, nung buwan ng Marso, tayo po ay nag-conduct ng earthquake drill. Ito pong earthquake drill ay programa po ng gobyerno na ibinaba po sa ating barangay na kailangan po tayo magkaroon ng earthquake drill. Ito po ay paghahanda. Tayo po ay nagkakandak ng earthquake drill. Bilang paghahanda po sa atin, kung meron pong sakuna, lindol, o kung anumang mga kalamidad na darating, tayo po ay maging handa. Yan po ang programa po ng gobyerno na ibinaba po sa atin sa barangay. Tapos po, ito po, kung naalala nyo po, yung mga taga-Meralco, nagkabit po dyan ng mga poste-poste. Ito po yung, kung matatandaan nyo po, nagkaroon po ng mga spark ng kuryente, mga sunog. Tayo po ay nabahala dahil muntik na po tayo magkasunog sa looban. Kaya po, ang ating pong barangay, nagkaroon po ng programa na linisin po lahat ng mga sagabal, katulad po na nakikita nyo dyan. Tapos po, yung mga kuryente, ito po ilalagay sa ayos. Kaya po may naghukay po ang mga Meralco, naglagay na po ng mga ilang poste po sa looban. Kaya po, kami po ay humihingi ng paumanhin sa mga naabala po dahil ito po ay naghukay po yung mga taga-Meralco humihingi po kami ng paumanhin sa mga naabala. Tuloy-tuloy naman po itong programa ng ating barangay, katuwang po ating Meralco, para po malinis ang ating linya ng kuryente na hindi na po tayo mag-aalala tuwing hating gabi, may sisigaw na lang po ng sunog o nag-i-spark yung ating pong mga kuryente. Yan po ang programa po ng inyong pong lingkod, katuwang po ng ating punong barangay at ating mga opisyalis. Ito pong buwan itong June na isang taon, bali 4 na beses po. Ito po ay sa pangunguna po ng ating kapitan. Tapos po, ito po yung programa rin po ito ng gobyerno na dapat po nating paghandaan. Sa darating po ng mga kalamidad, dapat po tayo handa. Yun lang po ang aking maiulat. At kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Ngayon po, agad-agad, forward. Gusto ko lang malaman, kasi alam ko, pinuntahan mo na yung naapektuhan doon sa amin, yung gawa ng kontraktor ng Meralco, dahil nasa tabi ng bahay ko. Alam ko naman, pinaalam ko na sa iyo, pinaalam ko kay Kagawad Nilda. Ang gusto ko lang malaman, ang eksakto kung hanggang kailan masusolusyonan yung naapektuhan sa aking nawasa, nabutas. Ito po, yung complaint mo, Celia, ito po yung naiparating ko na po sa ating kapitan. Susolusyonan po namin yan kasi po sa angat maaari po ayaw po namin na merong maabala tayong mga kapitbahay. Hanggat maaari po, ito po gagawin po natin ng paraan. Nakipag-ugnayan na rin po ako sa ating kapitan. Bukas po, gagawin natin. Gagawin na po natin yung reclam, yung problema mo. Okay. Pero magpamerienda ka.
Palakpakan po natin ang ating minamahal, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Maraming salamat, Kapitan Lennon. Hello! Hi! Magandang hapon sa mga taga-barangay 66 na pinamunuhan ng ating Kapitan Lennon Tawat. 10 naman niya mga kagawad, tanod, lupon, secretary, treasurer, SK officials na pinamunuan ni SK Chair G. Matthew Doringo at sa atin pong minamahal na mga senior citizens na pinamunuan ni Mrs. Alma Garcia. Sa ating mga BHW, sa inyo pong lahat, sa ating kapulisan, sa inyong lahat na tapat kong pinaglilingkuran. Congratulations sa inyong barangay assembly. Lagi namang successful no? At ngayon po, sobrang dami pa rin ang pinupuntahan namin. Sabay-sabay, no, Kap? Lahat ng barangay assembly, may mga kasal, binyag, etc., etc. At kahit ganyang kadami, syempre, lagi akong sisilip dito sa inyo hanggat sa kaya. May mga meetings pa po ako. Miniting ko pa yung mga negosyante para kunin nilang priority ang mga taga-Pasay na gawing empleyado. Okay ba yan? Pati po DepEd, medyo mabagal ang pagbibigay ng dokumento para ma-schedule natin ang FA ng mga bata. Kaya pinapakiusap ko na bilisan sana at para maibibigay na natin ang mga FA ng mga bata sa tamang panahon. Okay po ba yun? Pati nga po yung mga sapatos na libre, madidelay din ang delivery kasi ginugrouping pa daw. Iba yung size 5 ng bata sa size 5 ng teenager. Iba yung size 5 ng lalaki sa size 5 ng lalaki ay ng babae. Tama po, no? Kaya ba di-delay ang delivery? Pero po ito ay branded auto shoes, genuine leather, at sinamahan ko pa ng 3 pares na medyas. At tapos po, marami pa tayong ginagawang iba-ibang programa at proyekto. Yung mga magaganda na inumpisahan ni Kong Tony, pinaganda pa po sa panahon ko. Dinagdagan kung ano na natatanggap ninyo na benepisyo. Tama po ba? Tumaas, di ba? At yung mga tumaas, dati 500, ay 1,000 ang birthday gift nyo, naging 1,500. 500 ang FA, naging 1,000. Pati po yung mga programang wala dati. Ngayon, sa panahon ko, meron na. Katulad ng PWD, birthday gift, solo parents, meron ng monthly allowance. Tapos po, ang mga madidilim na lugar, pinailawan natin. Ang mga paaralan, kalye, drainage, pati palengke natin sa Pasay, pinaganda na din. Pati po, yung mga libo-libong trabaho, kahit ito ay tupad, cash for work, government internship program, SPES. At gayon din, syempre, pati mga nangangailangan ng puhunan, binibigyan din natin at marami pang iba. Malayo na po narating ng Pasay. Pero malayo pa ang pwedeng marating sa pagtutulungan natin. At ngayon po ang pinagsisikapan nating marating ay yung sa ating coastal development. Na kung saan hindi lang libo-libong trabaho bibigay nito, milyong trabaho ang pwedeng maihandog sa mga taga-Pasay. Kukunin ko po ang pagkakataon na to na magpasalamat sa inyo sa muling tiwala na ibinigay nyo kay Emmy Calixto Rubiano nung nakaraang eleksyon. Kasama na rin ang aking anak na si Luigi Calixto Rubiano at ang buong Team Calixto. Maraming salamat po. At sa mga hindi naman bumoto sa akin, huwag kayong mag-alala, mahal ko pa din kayo. Pero po, sana nakita nyo
kung sino talaga ang tapat na naglingkod. Naramdaman ang mga programa na pakinabangan, hindi lang yung nangangako na wala namang basehan. Oo, hindi ko po ugaling mangangako, hindi ko naman pinag-aaralan, tapos hindi ko magagawa, basta lang mabola ko kayo, ayos na. Hindi po ganon. Kailangan tapat ang naglilingkod. Tama? I love you too. At meron pa po tayong project yung Emmy Assistance Program na kung saan bago mag-eleksyon, ibinaba sa inyo tig-500 piso lahat ng membro ng inyong pamilya. Natanggap niyo po ba yon? Yes. Okay, sino po hindi nakatanggap dito? Kayo? Yon? 2? 3? 4? Pa-check po natin kung bakit hindi nakatanggap. Kasi nung ibinigay yon, ilang beses na, may grievance committee. Ibig sabihin, dun kayo magpalista kung hindi kayo napasali. Okay po, maliwanag? Titignan na lang ni Kapitan Lennon po yun. Sapagkat nangako ako, magbababa ulit ako ng Emmy Assistance pagtapos ng eleksyon. Bago daw, bagong taga dito. Okay po. May mga bagong taga dito daw, kaya hindi pa kayo nakalista. So anyway, ngayon po, pinaayos ko na ang papeles para sa second half of the year, bababa ulit ang Emmy Assistance Program. Ito nga po, pinaganda ko rin to. Dati yan 1 beses lang sa 1 taon. Ngayon, 2 beses na sa 1 taon itong Emmy Assistance Program. At malay nyo po, pagdating ng panahon, dahil ito naman talagang pinagsisikapan ko kung gumanda ang lahat ng programa ko, talaga naman po, pwede natin itong gawin. Pag gumanda, 3 beses hanggang 4 na beses na sa 1 taon ang Emmy Assistance. At pwera po sa Emmy Assistance. Okay. Di ba po, pwera sa Emmy Assistance, nagpa-thank you pa ako sa mga bumoto sa akin. Hey! Maraming salamat po. Pero pagbaba ng Emmy Assistance, lahat po kayo ulit mabibigyan. Okay po? Yung mga hindi nabigyan doon sa Thanksgiving, natural lang po yun. Alangan naman din nyo na akong binoto, bibigyan ko pa kayo. Tama. Diba, no? Lumagay nga po kayo sa sarili ko kung bibigyan nyo hindi bumoto sa inyo. Oo, hindi. Pero, ano po yun? Pasasalamat ko kasi yun. Hindi yun yung mga kagawad o kapitan, ha? Huwag kayong magagalit sa kanila. Pero marami pa naman akong ginagawang proyekto na kung saan pwede ko naman kayong isali muli. Okay po? Pero pwede ko rin kayong di isali. Pero hindi ko po gawain yon. Kaya naman, ang eleksyon 1 araw lang. Nagsalita na ang mas maraming mamamayan. At the voice of the people is the voice of the Lord. Yes, amen. Siya talaga ang namimili ng mga maglilingkod sa mas madaming mga mamamayan. Kaya po, kapit-bisig tayo para mas mabilis nating iangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay. Pwede? Ayan, maraming pong salamat. At ito, may binibigay si Kap. Nag-aano lang siya dito. Nagpo-propose. Ilalagay natin to sa mga AIPs natin. At initignan kung ano ang mga priority programs and projects na pwedeng tustusan ng pondo para sa ating mga barangay. Ayan. Wala ko na kopya. Kasama na daw yan sa Okay po. hindi na kami nauulan.
So, dahil dito lagi kayong ginagamit to, di ba? So may mga proposals po na mga projects. Siguro pinakita na ng Kapitan Lennon. Ano po, pinakita na ba? Pinakita nyo na? Ay, hindi pa. O papakita na lang ni Kap. Okay po? So muli po, congratulations sa inyong successful at masayang Barangay Assembly. At meron po akong paraffle dito, 5,000 pesos. Ayan. So muli po, marami pong salamat. Kung ano man ang aking mapaglilingkod sa inyo, pangangailangan mula sa sinapupunan hanggang sa sumakabilang buhay, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. Tapat kayo, pinaglilingkuran. God bless! Emmy Calixto Rubiano! Palakpakan po natin! Nagmamahal sa inyo. Pasensya na kayo, bilis ko magsalita. Kailangan ko takbuhin yung mga iba pa po. Thank you! Thank you po, ma'am. Salamat po. Picture ka, picture. Pag ganun, dito, yan. Si Sir Aldrin Espiritu. Ayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, pagbati po kay Kap Lennon Tawat. Sa mga agawad po, Secretary Treasurer. Siyempre sa ating Konsehal Yuyu del Rosario. At sa ating kakatapos lang po magsalita, ang ina po ng lungsod ng Pasay, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Unang-una po, nagpapasalamat po si Konsehal Luigi Calixto Rubiano sa pagmamahal at suportang ibinigay niyo po nung nagdaang eleksyon. Umasa po kayo na ipagpapatuloy po ni Konsehal Luigi Calixto Rubiano yung mga nasimulan niya po at mga nasimulan niya po programa at proyekto. Katulad po ng Luigi's Kitchen, yung Salamin-Salamin, at marami pa pong iba. Yun lamang po at maraming salamat. Nagbigay din po si Konsehal Luigi Calixto Rubiano ng 1,500 para po pandagdag sa raffle niyo po. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon parang check mo rin lang ang pasasalamat ng Barangay 66 kay Konsehal Luigi. Sige, pa-picture. Ebidensya ba? Natin tagalan. Pakilala kagad natin dahil marami pa silang ikutan eh. Palakpakan po natin. Konsehal Yuyu del Rosario. Yay! Konsehal Yuyu. Yun, isang magandang gabi na po. Barangay 66, syempre sa paumuno po na ating kapitan, Kap Lennon Tawat, sa ating mga agawad, Barangay Secretary, Treasurer, sa ating mga lupon, sa ating mga kaibigan tanod, SK officials, sa ating mga minamahal po na senior citizens, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, nagpapasalamat po tayo at naimbitahan tayo sa inyong Barangay Assembly, bagamat medyo atrasado na po, di ba? Dahil ginagawa ang Barangay Assembly every first quarter ng taon. March yan ginagawa, pero nagawa pa rin ng inyong barangay officials na magsagawa pa rin ng Barangay Assembly upang mai-report po yung kanilang mga nagawa at gagawin pa sa mga darating na panahon. Di ba ganoon naman po ang Barangay Assembly? Reporting po ng ating kapitan, ng ating opisyales, yung mga plano pa nila sa darating na panahon. Tayo naman po, kukunin na rin natin yung pagkakataon na to upang personal pong makapagpasalamat sa tiwala, suporta, pagmamahal na binigay niyo po sa atin noong nakaraang halalan lang po. Naalala niyo po nung nagpe-pre-campaign tayo, meron tayong The Voice, meron tayong Ulat sa Bayan, hanggang nag-campaign na yung caucus naman po, di ba? Ang lagi po nating sinasabi, kung tayo po ay mabibigyan ng pagkakataong maglingkod sa ating lungsod, tinulungan niyo po ako sa pagkakataon na yan, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod dito sa ating lungsod. Siguro po para maipagpatuloy po natin yung mga programa, proyekto, serbisyo publiko na pwede pa po nating gawin sa mga darating na panahon. Kaya po Barangay 66,
maraming salamat po. Ibabalita ko rin po sa inyo, naalala nyo po yung kapatid ko, si Attorney Ding, yung outgoing vice mayor natin. Nanalo rin po siyang konsehal naman. Pagdaan ko may mga raffle. Nagra-raffle na ba? Wala pa. Pero pwede na. Pwede na. Tapos na election ban, pwede na tayo magpa-raffle. Nakita ko yung mga raffle. Wala po akong napadala dyan kahit isa. Pero may dala po akong 2,000 piso. Sila Kap na po ang bahala magpa-raffle para sa inyo. Muli po, maraming salamat po. Palakpakan po natin muli si Yuyon Del Rosario. Konsyal Yuyo, salamat. Antonio Escobedo, palakpakan po natin. Ang ating mga barangay health workers na napakasipag na nandun kanina sa table, nasa registration. Maraming salamat sa ating barangay health workers. Then ang ating street sweeper, yan. Yung street sweeper na napakasipag tuwing umaga pa lang, madaling araw. Nakikita nyo na ang ating kapatid na si Boyet, no? Boyet Ginto, ng ating masipag na street sweeper, at ang ating kasama niya, si Michael. Palakpakan po natin. Ang ating tawag dito, ang ating mga thank you po, Konsehal. Salamat po muli. Ang ating pinaka masipag ngayon na bagong halal ng pamunuan ng ating senior. Walang iba kundi si Alma Garcia, ang Pangulo po ng senior. Madam, thank you. At ating mga opisyales, andyan si Loy, andyan po yung si Mirna, si Mila, yan po yung ating mga kakampi po natin at mga kaibigan po natin na napakasipag po niyan. At nakausap ko si Alma, gagawin niya raw po ang lahat ng abot ng kanyang makakaya para itaguyod po ang pamunuan ng senyor. Madam, maraming salamat po. At siyempre, pinakikilala ko rin ang ating mga kasama ko sa ating pamunuan ng Sangguniang Barangay. Walang iba. Nasa aking kanan, Kagawad Terry Baltabuso, palakpakan po natin. Kagawad Herminio Celiona, Kagawad Lalaine De Roca, Kagawad Radito Banyares, Kagawad Dilda Alomia, at siyempre ang ating ingat yaman, Christy Tukay. Magandang gabi sa iyo. At ang ating barangay secretary o barangay kalihim, Fernando Tukay. Okay, may nakalimutan pa ba ako? Wala na siguro, no? Okay, so ngayon po, palagay ko naman, ako na ang pinakamatandang namumuno o pamunuan dito sa ating barangay. Ipinagmamalaki ko po yan. Maski magtindigan dito sa harapan ng podium, ipinagmamalaki po unang-una sa inyong lahat na ako po ay inyong tinulungan. Una, sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating mga residente at sa ating mga pamunuan dito sa ating barangay. Maraming salamat po. Ako po si Kagawad Fernando Umbita, kumakatawan po bilang Public Information at Committee Chair on Appropriation. So, sa ngayon kasi, mga kabarangay, ito po yung aking last termino, no? Na panunungkulan. Huling term ko na po ito. Kaya, ibibigay ko sa inyo, pinaghandaan ko po ito Bagamat dumidilim na, pero andito pa rin ako para ilahad sa inyo kung ano ba yung aking nagawa at gagawin pa lang bilang kagawad po dito sa ating barangay. Umpisan ko po doon sa aking pagrespeto sa ating kabesa de barangay, na noon pa ay kinilala na dito sa ating looban, sa ating Dolores, ang ama po ng ating senior na pamunuan, si Loy at si Mirna. Palakpakan po natin si Humberto Fernandez po. Mang Ambet. Yan, kung tawagin natin, palakpakan po natin. Na napakabuti. Yan yung tinatawag na kabesa de barangay nung araw. Ngayon naman po, ang kanyang SK po ni kabesa ay walang iba kundi si Loy.
Loy, pakitayo po. Yan po yung SK chairman nung araw. Kami po ni Kap Lennon, para malaman po ninyo, bilang siya po ang aking matalik na kaibigan dito sa aming barangay. Konting kwento lang naman po kung paano kami nagsimula ni Kapitan Lennon sa pamumuno dito sa ating barangay. Simple lang. Kukwento ko lang po sa inyo Ito pong bumbero ng araw, bakanting lot ito. Para masaksiyan niyo, bakanting lot ito. Naisipan namin ni Kap Lennon bonfire. Mga damuhan pa yan Bonfire kami, nagsiga kami. Nagulat na lang ako, nung nakahiga kami sa damuhan, sinabi ni Kap Lennon, bayaw, darating ang araw, hinihiling ko na nawa ay maging kabesa ko, kasi matanda pa, buhay pa si Mang Ambit nun kabesa di barangay ko, yan ang plano ko bayaw dito sa ating lugar. Ngayon naman, habang kami nakatingin sa Alapaap, sinabi ko kay Kap Lennon, bayaw, hanggat nandito ka, kunin mo akong kagawad. Yan sabi ko kay Kap talaga. Tumitindig pa nga balahibo ko. Dininig ng Panginoon ang aming panalangin. Ngayon, tumitindig kami bilang kapitan po. Hanggang sa ngayon, si Kap Lennon Tawat at ako po ay tumitindig bilang kagawad. Nagkatotoo po yun. Dininig ng Panginoon. Hanggat kumbaga sa ang sinabi pa ni Mayora, ang tinig ng tao ay tinig ng Panginoon. Narinig niyo sinabi ni Mayora kanina? So, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya po yan, tinatawag dito, napakabisa po ng ganyang mga pananalita. So ngayon po, para po sa kaalaman natin, in short, ang aking pong panunungkulan ay nagsimula pa po noong 1994. 1994 up to 1997, ako po ay kagawad na. Ako na po ang pinakamatandang kagawad dito sa nasa harapan natin. At noong 2013, pinabalik po ako ng aking kaibigan, yung nasirang Eduardo Balanova. Kinuha niya po ako, nasa probinsya na nga ako noon Sabi sa akin ni Edong, bayaw, baka pwede ka, kunin kitang barangay secretary. So, hindi po ako tumanggi, bagamat may pamilya na ako noon, na nasa Bohol, tinanggap ko pa rin yung offer ni Edong bilang pakikisama sa kanya. So, ako po ay naging kalihim ng ating barangay ng 7 years. Mula 2006 hanggang 2013. Ako po ay naging barangay secretary. Ngayon po, sa termino po ni Kap Lennon, dalawang beses ko naging kapitan secretary. Andiyan pa si Kuya Arnold, may picture pa kami dyan. Kami po, kaya nagpapasalamat naman ako kay Kap Lennon na in-honor niya yung aking mungkahi yung time na yon. Next, ito naman na panahon po ni Kap Lennon Tawat, ay sadyang ang inyong lingkod po ay malikhain ako sa paggawa ng mga ganyang mga resolution o ordinansa sa ating barangay. Di nyo po maitatanong, naibanggit na po nung aking pangalawang pagkakaupo dito sa barangay, nabanggit po ni Kagawad Celiona yung bloodletting. Ako po ang nakipagbungguan dyan sa aming sesyon. Marami akong narinig sa kapwa ko kagawad. Dahil ganyan talaga. Tanggapin natin. Pag ikaw namumuno at maganda ang iyong minumungkahi, natural, may babangga sa iyo. Pero naisulong ko yung bloodletting. Naisulong ko po yan. Naisulong ko yan, yung bloodletting. Baskis, alam nila na ako ay number 2 yata nung araw na yon. Pero siyempre, kauupo ko lang noon. Talagang pilit nila akong inaano naman kasama ko, pero isinulong ko pa rin. Hindi ako magpapadahig po ang batang looban. Ganyan po ang mentality po namin. No, naisulong po ko po ang bloodletting hanggang naisaayos at dumating na po ang BDRRM. Kaya naisipan ko, sabi ko kay Kap Lennon, hindi ko na po kukunin yan dahil ilagay natin sa tamang posisyon yung bloodletting na yan. Kaya napunta kay Kagawad Celiona. Rinawa po, palakpak po natin si Kagawad Celiona na patuloy pa rin, nagpapatuloy ng ating bloodletting. Kagawad, maraming salamat Ngayon naman po,
yung ating, nung araw nung ako'y kalihim ni Edong, para malaman niyo po bakit ko sinasabi ito, para malaman ninyo kung ano yung nagawa ko. Yun naman po ang objective nitong ating barangay assembly. Yung mga nagawa at gagawin pa lang. Yan ang objective ng barangay assembly. So, nung ako'y kalihim po ng ating barangay, nakita ko, bakit gano'n? Wala naman lang may ID rito sa ating barangay. Natural na, na meron tayong mga residente, wala pong barangay ID. Kaya yan po ang iminungkahi ko sa pamunuan ni Cap Lennon Tawat na magbigay ng ating barangay ID. Yan po ang minungkahi ko at inonor naman po ng sangguniang barangay. So ngayon, patingin nyo kagawad, bakit wala na po yung barangay ID? Bakit kamo? Dahil meron na tayong national ID. Yan po. Pero mas mabilis po ang aking pag-iisip. Dahil ako nakagawa na, ang national gagawa pa lang. So ngayon po, nagpapasalamat ako at binigyan ako ng ganitong talento ng ating Panginoon. Next po, ng aking ginawa po ay yung mga ordinance. Ang panahon ngayong 2025, no? Panahon ngayon. Ang pinakamahirap po sa namumuno bilang isang kagawad ay magpasa po ng ordinansa. Iba ang ordinansa sa resolusyon. Ang resolusyon yan ayon sa iyong gusto o bithiin sa iyong pananaw. Yan ang resolusyon. Ang ordinansa, meron pong series yan. Ang ordinansa, mawala man ako rito sa Dolores, yan po ay ordinansa na ng ating lugar. So anong po ba yung nagawa ni Kagawad Bombita na ordinansa? Ito po yung makalat-kalat dito tuwing hating gabi na kami nakikipagbunuan, nagpapauwi ng mga bata regarding curfew. At yan po ay binibigyan namin ng kaukulang parusa sa mga batang nauhuli po namin. So yan po yung ginawa ni Kagawad Bombita. Next, yung naglilikha ng ingay tuwing hating gabi. Natutulog na po yung ating mga residente, papasok ng trabaho, then hating gabi, makikinig mo, may video okay, kumakanta sa mga kapitbahay, napakaingay. Bibigyan ko kayo ng sample. Kasi palibasa ako may hawak ng ordinansa na yan. Meron na akong inakyat doon sa tramo. Na Kagawad, konti ng oras na lang, tatapusin na lang namin to kasi may natitira pa. Di pinagbigyan ko, mamaya, bumalik ako sa barangay, may tumawag naman Kagawad, hindi pa po tinitigil, nagkakantahan pa rin. Balik na naman uli ako. O, last na to ha. Huling, sabi ko na sa'yo, pag hindi pa kayo tumigil, pasensyahan tayo. Ite-turn over ko kayo sa police. So, yun, tumigil na sila. So, ang pamumuno po ay hindi kaakibat dito yung ating mga barangay tanod na nakikita nila, sinisino lang nila eh. Bagamat sinisino ang ating mga barangay tanod, unang-una, meron tayong kapulisan. At bilang ako'y namumuno, ako mahaba na tahig ko dyan eh. Marami na akong binangga na mga ganyang sigalot. Eksperyensado na ako. No? At bibigyan ko yun ng isang skill po, ng isang talento ko po.